Morning guys. Ano ngayon? October 4, 2020. To guys, live natin address natin kay Ruben Suelo na alam ko pastor to guys kasi the way na mag-react guys ng galaiti sa galit o apektado. So walang ibang manggalaiti sa galit kung hindi itong mga taong ito, mga pari at mga pastor, kasi sila nga yung naapektuhan sa pagsiwalat ko sa katotohanan. Kaya ganun na lang pag nagsalita sila tungkol sa mga sinasabi ni Ruben. Kahit saan mo titingnan yung pangalan ko na to, mukha ko na rin ito. Para sa iyong kaalaman, alam ko nagbasa ka para sa iyong kaalaman din, ma-live natin at i-forward din ninyo kay Ruben Suelo. Baka akala niya yung pangalan ko sa Facebook, hindi ko pangalan yun. Pwede siya mag-search sa census kung gusto niya. Kapanganakan ko, nandoon lahat. Ngayon, tungkol sa mga sinasabi niya, malayo sa totohanan na imbestigahan ako sa Senado. O kung may imbestigahan man, anong may imbestigahan nila? Pero ganun pa man, ang lahat ng gusto mangyari, Ruben, ewan ko kung paano ka mag-isip. Hinahambing mo ako sa isang tao na kay Senior Aguila ika nga nagpakilalang nag-reincarnation daw ang Santo Niño sa kanya. Doon pa lang sa pag-reincarnation, wala na. Kung ako ang tao, diyan nga ang tao na loko kasi nagpaloko, hindi nag-iisip ng tama. Yun nga yung binigay ng Diyos sa atin na tamang pag-iisip Kasi sa pagsabi ng nag-reincarnate ng Santo Niño, Santo Niño pa nga mismo, wala namang espiritu yun Kahoy yun di ba? Paano mag-reincarnate yun? Pag-reincarnation, ikahoy naman yun. Doon pa lang, makita na natin ang tao hindi nag-isip ng tama. Ngayon siya, sabi na siya ang bagong Mesias, ang Misayas. Ano ngayon ang batayan niya na pinag-utusan siya o ginamit pa siya ng Diyos para maghatid ng mga mensahe ng Diyos? Walang batayan. Kasi wala naman siyang backup na galing sa Diyos. So doon pa lang, makita na natin kung ako ang tao na nakakaalam sa kanya, hindi ako maloko. So sinasabi ni Aguila, sa Aguila pa lang, wala na. Kung ako ang kausap, wala namang kaibahan niya sa noong hindi pa ako ginamit ng Diyos. Maliit pa, bata pa ako, hindi sa maliit, bata pa ako, hanggang sa nagbinata ako, hanggang sa lumaki ako. Marami namang instances na nilapitan ako ng mga pastor, iba't ibang klaseng pastor, iba't ibang klaseng reliyon, mga membro, kasama pa mga membro, may hawak sila ng Bible. Marami naman nahikayat sa akin. Pero dahil nga may tama akong pag-iisip,
Hindi ako naniniwala ng gano'n na lang. Kaya ang binabato ko sa kanila, may Diyos ba na pagkakitaan? Di ba doon pa lang mag-isip ka na agad. Nagparating ka ng mensahe salita ng Diyos, gamit ang Bible nga paniniwala ko na yung libro na talaga dahil sa kabago-bago ng tao. Ngayon, kung himay-himayin natin kung ano ang binhago, doon, kahit paharap-harapan, Robin, Suelo. Kaya kung himay-himayin yan, yung pagtatag pala ng relihiyon ng bawat relihiyon, ang pagtatag ng tao ng relihiyon, gamit ang Bible, pagsabi nyo pa lang na kami ang maligtas, doon pa lang may binago na kayo. Bakit? Sasabihin ninyo, iisa lang ang Bible. Then kung iisa lang pala ang Bible, bakit magtatag kayo ng relihiyon? Na isa lang naman ang Diyos natin. Doon tayo nagbabase sa relihiyon ninyo at Bible ninyo na sinasabi ninyo na isa lang Bible. At kayo ang maligtas. Doon pa lang, makikita na natin na mayroon ng pangluloko at panglilinlang. Paano nyo masabi na isa lang ang Bible na bawat relihiyon, iba-iba ang pinapasunod? Ngayon, sinasabi ninyo, ang relihiyon, isang gabay. Paano naging gabay yun? Sige nga. Kahit kailan, hindi naging gabay ang relihiyon. Kung may maggabay man sa tao, siya mismo, ayon sa paniniwala niya sa Diyos. Dahil ang Diyos ang maggabay sa kanya. Ngayon, kung sinasabi mong ang relihiyon ang maggabay, para sinasabi ninyo na ang bawat tao walang karapatan na gumawa ng tama. Halimbawa ako, alam ko yung isang bagay na tama. Sasabihin ko ba sa sarili ko bago ko gawin? O pastor, o relihiyon, pwede bang gabayan mo ako? Gawin ko to. O yung isang bagay din na alam kong mali. Sasabihin ko ba, nagabayan mo ako? Para sabihin natin ang relihiyon o kayo mismo, pastor, ang may gabay? Ano yan? Parang sinabi ninyo na walang pag-iisip ang taong ito o yung mga membro ninyo. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng tamang pag-iisip para gagamitin natin sa tama. Ang problema nga lang, ang mga tao, hindi nag-iisip. Katulad ng mga membro ninyo. Kaya naniwala sa sinasabi ninyo. Sinasabi ninyo, pagtatag nyo ng relihiyon, sinasabi ninyo, pinag-utusan ka ng Diyos. Doon pa lang, pangluloko na. Di ba? Ngayon, sinasabi ninyo na ito ang mensahe ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Dawi kayo magsalita, parang kausap ninyo ang Diyos. Then, dapat patunayan ninyo na pinag-utusan kayo at ginamit kayo ng Diyos. Saan kayo pinag-utusan? Saan kayo ginamit? Di ba? Wala naman kayong patunay. Meron ba kayong kayang gawin na hindi magagawa ng tao? Na power lang ng Diyos ang pwedeng makagawa? Wala, di ba? Yan, saan kayo naging ginamit o pinag-utusan? Kung ginamit ang pinag-usapan, kayo ang gumamit sa salita at pangalan ng Diyos.
Kasi yun yung sinabi nyo eh. Ito salita ng Diyos. Ito sinabi ng Diyos. Tapos sabay humingi kayo ng pera sa mga membro. O di ba? Di gumamit kayo sa Diyos. Kaya binansagan kayo ng Diyos na nabiro nga makasalanan. Hinahalin tulad kayo sa isang surot. Alam nyo, Ruben, Suelo, kung ako ang batas, pwede ko yung panagutin na. Bakit? Yung mga turo ninyo, tulad ng sinabi ninyo, pinag-utusan kayo na magtatag ng reliyon. Lahat ng reliyon, lahat ng pastor, lahat ng pare. Kung ako ang batas. Kasi may batas tayo eh, ng pangluloko sa kapwa, ang pangluloko sa tao, ay may panagutan sa batas dito sa lupa. May karampatang parusa. Sasabihin ninyo, saan ako naloko? Then, himay-himay natin kung sa akin ng loko. Ang pangluloko, either may material na bagay o verbal na may katumbas na material na bagay. Una, sinasabi ninyo, ginamit kayo ng Diyos. Di ba panluloko yan? Kasi hindi naman talaga kayo ginamit eh. Sinasabi ninyo na pinag-utusan kayo ng Diyos o pinag-utusan na magtatag ng reliyon ng Diyos. Di patunayan din ninyo. Dahil hindi kayo pinag-utusan ng Diyos. Kayo ang may gusto magtatag ng reliyon ninyo. Dahil nga, natuto kayong mamuhay o kumita ng pera gamit ang salita at pangalan ng Diyos, gamit ang Bible dahil piniwalaan ninyo na galing sa Diyos ang lahat ng laman sa Bible. Kaya tinawag niyong banal. Doon, isa na yan sa pangluloko. Ngayon, yung turo ninyo na ipagdasal ninyo ang isang tao. Di ba yan panluloko? Bakit? Ang ipagdasal, hindi po yan totoo. Yung pray-over, hindi po yan totoo. Alam nyo, Ruben, kung totoo yan, wala dapat na masama dito sa mundo. Wala na dapat mangluloko. Wala na dapat manlilinlang. Kayo mismo, manluloko, malinlinlang at mapanglamang na. Hindi nga ninyo na ituwid ang sarili ninyo sa pangluloko ninyo sa tao. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, ang dasal ninyo makapagbago. Bakit? Hindi ba makapagbago ang turo ninyo? Na ipagdasal ninyo ang tao? Parang sinabi ninyo na ang bawat tao walang kalayaan o karapatan na magdasal o manalangin sa Diyos. Parang sinabi ninyo walang kakayahan ng isang tao na gumawa ng kabutihan. Parang sinabi ninyo na ang isang membro ay walang karapatan na gumawa ng isang bagay na alam niyang ikabubuti. O walang kalayaan mag-isip ng sarili niyang pangunawa at pag-intindi. Dahil ipagdasal ninyo. Di ba? Ganun ang mga turo ninyo. Kung sa mga pari naman, kahit siguro sa inyo, ganun din, yung pag may namatay. Ipagdasal ninyo ang isang kaluluwa para iligtas. Sa pari, pamisahan, padasalan. Ganun din. Para iligtas nga. After death na yun, ha? Paano nyo mailigtas yun? Yung kaluluwa na yun. Ng pagbabago, pagsisisi at paniniwala na dito sa buhay pa ang tao. Wala sa panahong patay na.
Makagawa pa ba ang tao nun ng kabutihan? Alinsunod sa gusto ng Diyos? Nakapagsisi pa ba ang tao noon sa nagawa niyang kasalanan para ipatunayan niya doon sa Diyos na hindi niya na ginawa? Yun ang pagsisisi at pagbabago. Kasi ayon sa sinabi ng Diyos, nasaan ang pagbabago at pagsisisi at paniniwala ng isang tao samantalang ulit niya ang mga bagay na ayaw ko? Ibig sabihin, nandito sa buhay pa ang tao magawa ito. Hindi sa panahong patay na. Tapos ngayon, sabihin ninyo, ipagdasal ninyo ang patay na yon, ang kaluluwa na yon. Kayo mga pare, ganon din kayo. Ngayon, dito pa lang, pangluloko na rin sa kapwa ninyo. Panglilinlang na yan sa kapwa ninyo. Kaya kung ako ang batas, pwede kayong habulin. Paano natin mahabol sa batas? Kayo mga pastor at mga pare, ang mamabatas mismo naniwala sa inyo. Yun ang masaklap sa buhay ng tao. Napakalinaw niyan. Sa unang turo ninyo, kailangan magpasapi ka sa relihiyon ninyo para maligtas. Kailangan maniwala ka sa Bible dahil yun ang salita at mensahe ng Diyos para maligtas. Kailangan kayo magpabautismo para maligtas. Kailangan kayo sumunod sa turo sa bawat relihiyon kung anong nasakupan ninyo para kayo maligtas. Kailangan kayo magpasapi, kailangan kayo gumawa ng kung ano yung gusto na ipinasunod ng relihiyon para maligtas. O di ba? Sa unang turo pa lang yun, nandoon na ang kaligtasan. Ang tanong ko sa inyo, bakit ipagdasal pa niyo ang taong patay na? Para iligtas ang kaluluwa. Ibig sabihin, nung buhay pa ang tao, nung ginawa ng tao, yung mga membro, yung pinapasunod ninyo, wala pala yung kaligtasan. Walang saysay at walang silbi yun. Bakit? Kailangan pa niyong iligtas nung patay na eh. Patong-patong, Ruben, Suelo, ang pangluloko at panglilinlang niyo sa tao. Yun ang totoo. I-live nyo ang sagot ng mga sinabi ko sa inyo. O mga arangkada kayo, kung kayo lang naman, kahit kayo pang lahat na pastor, magsama-sama kayo. May Bible versus walang Bible. Susunugin ko ang Bible sa harap ninyo. Alam mo ba kung ilang taon na akong gumawa nito? 13 years na ako lantaran sa social media at sa public. Kasi ginawa ko sa harapan ng maraming tao. Panoorin mo yung mga krusada ko. Hindi pa lahat ng krusada ko nasa social media. Lumakad ako mag-isa na walang bodyguard. Kayo, may mga bodyguard kayo. May mga guns kayo. May mga barel kayo. Ako, kahit nga karayom wala akong dala eh. Para tusukin ko yung mata ninyo. Para tusukin ko yung mata ng kalaban ko. Hindi ako natatakot. Kasi wala man akong inapakang tao eh. Ngayon, kung ito mga sinasabi ko, na argabyado kayo, din may korte. Ang pagsasabi ba ng katotohanan ay kasalanan? Itong lahat ng isiniwalat ko ay puro to katotohanan. Anong ginawa ng Diyos? Pinalalahanan niya ang tao. Ipinagtanggol niya ang mga taong naloko ninyo para magkaroon ng kalayaan. Dahil naalipin ang tao, nakatali na sa maling paniniwala na ipinamulat ninyo na yun ang tama.
Samantalang kayo mismo, binansagan ng Diyos na number 1, makasalanan. Saan kayo naging tama? Para sabihin natin na totoo kayo. Sagutin ninyo sa live, hindi yung sulat-sulat. Ipakita yung mukha ninyo. Patunayan ninyo. Akala ninyo hindi nagbasa sa akin ng mga senador? Akala ninyo hindi nagbasa yan si Duterte? Noon pa. Nasa minsa yan. Kahit si Pacquiao. Kahit si Rapi Tulfo, alam niya ako. Tanong nyo kay Rapi. Sa looban ng 13 years, hindi alam nila ito. Lahat ng TV station, kilala ako. Dahil nagbabasa sila sa akin. Lahat ng mga pari, isang pari lang na makaalam, alam na yan lahat. Kahit Santo Papa, alam nilang ginagawa ko. Marami na akong pastor at pari kausap. Personal iisa lang ang sinasabi. Tunay kang ginamit, Father Nurse. Ipatuloy mo yan. Iligtas mo ang mga tao. Maraming pari na nangarap na sa amin ibigay ang power of mind. Pero sa iyo ibinigay ng Diyos. Yun, pari ang kagsabi Pastor, marami ko nang kausap pa pastor. Personal, kahit dito. May pastor akong kausap dito. Personal. Natapos na lang ako nagsalita. Walang lumabas sa bibig sa pastor. Naghiwalay na lang kami. Wala akong narinig na isang salita. Nakatingin na sa akin habang nagsalita ako. Yun ang sinabi ng Diyos. Manahimik na lang sila. Tapos ikaw, nanggaliti ka sa galit. Sasabihin mo, imbestigahan sa Senado. Anong imbestiga sa akin sa Senado? Tatawanan lang kita. Meron ba akong mga batang inargabyado o nirip, minimolestya? Meron ba akong mga lalaking minimolestya tulad ng mga pare? Meron ba akong nirip na bata matanda? Meron ba akong mga batang hindi pinapaaral? Meron ba akong hinahawakan na kalooban ng tao? Di ba? Anong ginawa ko? Isiniwalat ko ang katotohanan. Malaya ang tao. Wala naman akong reliyon. Di ba? Wala akong simbahan. Nanggamot ako, libre. Ako pa gumagastos sa ginamot ko. Pag nagrusada ako, lantaran, wala akong hinihingi sa mga tao. Hindi ako nag-iikot ng timba o anuman, basket o sibot. Ako pa nagpakain sa mga tao. Nag-attend sa krusada. Di ba? Kasi kung duling, wala ako hinihingi pera sa tao. Alam mo ba, nagpunta ako sa Camiguin. Merong taga-Bukidnon. Nalaman doon ako nagpunta. Na ginamot ko. Buong pamilya yon. Sa tuwa nilang gumaling sila sa haba ng panahong nagsakripisyo sila, nagtiis sa sakit nila at nung ginamot ko gumaling, anong ginawa? Pumunta sa Camiguin, naglagay ng pera sa sobre, inabot sa akin doon sa kumpol. Alam mo ang sabi ko? Hindi ko kailangan ng pera. Kahit kapiranggot lang kita ko sa trabaho ko at wala akong pera sa bangko, kahit sa bangko. Kasi maliit lang sweldo ko. At ginagastos ko mismo sa mga ginamot ko. Hindi ko kailangan yan. Hindi ako tulad ng manggagamot na kilala ninyo. Nung nagkrusada ako sa Bunbon, mayroong babae dito naglagay ng may nasa sobre ang pera. Hindi niyo ako pwede subukan. Inabot sa asawa ko. Sabi ko, hindi tumatanggap yan. Sabi ko, lahat ng pera niyo, balik sa bulsa ninyo. Gusto niyo bumalik ang sakit ninyo?
Ganun ako. Para saan? Anong imbestiga sa akin ng Senado? Mas maganda. Para magpa-picture ako kay Bato o kanino man. Tulad ng ginawa ng senior na ano na yan, mangluloko. Di ba? Di ba pang luloko yung sabihin nag-reincarnation Santo Niño? Doon pala sa incarnation Santo Niño, may espiritu ba kahoy? Pag-isip kayo ng tama nga. Tingnan nyo si marami akong live niyan. Kay pastor na Apolinario. Dami kong live niyan. Hindi pa nakulong yun, ha? Nung kasagsagan pa ng kapa, abot ang live ko. Na yung pastor na yan, na si Apolinario. Scam yan. Ang daming nagbaba sa akin noon. Pinapakitaan pa ko ng picture nila na daming pera, nakasandal pa doon sa mga SUV nila. Kasi nainggit nga daw ako. Pinagtatawanan ako. Pero kumbati ako para sa kalayaan ng tao. Para ma-alerto ang tao. Katunayan, mayroon pang nagpalo sa akin na biktima din. Magulang nila na biktima. Naniwala ika nga sa akin, pero kumakaliwa. Nandoon. Nag-inbi sa kapa. Marami akong basir. Kumbati ako. Hindi ako natatakot at hindi ako nasaktan dahil gusto ko ang tao hindi maloko. Pero nangyari, nagpatuloy sila. Binintay yung mga arian, nag-loan sila para lang i-inbi sa kapa. Ang dami kong live niyan. Gusto ko mailigtas sa kapahamakan ang mga tao. Pero ano nangyari? Naglaho ang kapa na parang bula. Yun yung sinasabi nila sa tawa nila. Ang sabi ko, sa inyo ngayon ang tawa, pero akin ang huling alakhak. Ano nangyari? Kung nabalitaan mo ang kapa, naimbestigahan. Maraming nag-imbestiga. Hanggang pumasok na si Sara Duterte. Ano nangyari? Kung alam mo lang. Nagtago si Apolinario. Ang daming baril. Ang daming mga guns. Nagtago doon sa gitna ng gubat. Pastor yun, ha? Tulad mo. O di nakulong. Di ba? May isa pa na nagkunwaring ginamit ng Diyos. Si Rody Baldwin. Ang dami kong live yan tungkol kay Rody kasi nasa mensahe ng Diyos. O. Kumbati ko doon, umabot ng taon din. Hindi nagtagal. Maraming kaso si Rody Baldwin. Kasi marami siyang niloko. Ako. Sino magpahil sa akin ng kaso? Wala akong inargabyadong tao. Wala akong nilokong tao. Katunayan, iniligtas ko ang mga tao sa kapahamakan. Iminulat ko ang tao sa katotohanan. Kasi naloko ang tao ng mga pari at mga pastor o kayo. Sa turo ninyong pangluloko, panglilinlang, di ba? Meron na kayong karampatang panagutan o parusa sa batas sa lupa. Pero yun nga sinasabi ko, hindi kayo kayanin dahil naniwala sila mismo sa turo ninyo. Pero kung tutusin, pwede kayo manakot sa batas, ha? Meron tayong batas na pangluloko, panglilinlang, may panagutan ka. Napakalinaw naman yan. Walang kaibahan yan sa pangakuhan ng isang tao na may trabaho na ibibigay. Tapos, sa huli, wala palang trabaho. Bakit na kulong mga ito?
sa inyo. Pinangakuhan ninyo ang taong iligtas na hindi naman makapagligtas ang dasal ninyo. Pinangakuhan ninyo ang tao na ang dasal ninyo, blessing ninyo, magkaroon ng tao ng biyaya na hindi naman totoo. Dahil ang tao nagkaroon ng biyaya sa buhay nila o kumikita sila ng pera dahil sa pagsumikap nila at hindi dahil sa dasal ninyo. Anong kaibahan doon sa taong hindi naman naniwala ng reliyon? Anong kaibahan sa taong hindi naman nag-publish sa mga pare at pastor na yan? Pero nagsumikap sila. Bakit marami silang biyaya? Sige nga, sagutin ninyo yan. Bakit nagkaroon ng mga biyaya ang mga taong ito? Na hindi naman nag-publish sa inyo? Hindi naman naniwala ng relihiyon? Bakit ito nagkaroon? Para sabihin ninyo na kayo ay powerful. Dahil ang dasal ninyo makapagbago ng damdamin ng tao, ano pa man ang gusto ninyo. Hindi pa nag-umpisa ang tao sa trabaho nila. Hindi pa nagkaroon ng trabaho ang isang tao. Meron na kayong bahagi na 10%. Sipin nyo nga lang. Kung hindi ba yan malaking scam? Scammer kayo, kung tutuusin. Hindi pa nag-umpisa ang tao sa pagtrabaho. Wala pang trabaho. Meron na silang hintay na 10% para sa inyo. Sila ang nagsumikap, sila ang nagpakahirap. Dugo at pawis ang puhunan ng mga membro na yan. Tapos nakikibahagi kayo ng 10%. Kulang pa nga sa kanila yung kinita. Dahil sa liit ng sweldo, sa mahal ng bilihin. Tapos nakikibahagi kayo? Sige nga. Sasabihin ninyo, utos ng Diyos, utos ng Diyos. Gumagamit ba ang Diyos ng pera? Kumakain ba ang Diyos? Sabihin ninyo, hindi sila pinipilit? Iho mio, huwag yung sabihin hindi pinipilit. Dahil yung turo ninyo na pag hindi ka magbigay, babawiin ng Diyos ang biyaya. Yung turo ninyo na pag nagbigay ka ng 10 beses ibalik ng Diyos. Hindi ba ito pangloloko? Hindi ba ito pananakot? Kasi ang tao naniwala doon eh. Kailangan niya magbigay. Baka bawiin yung biyaya. Kasi yun nga yung turo ninyo. Napaniwala niyo ang mga taong ito. Kailangan niya ibigay yung ibibili lang ng sardinas kasi nga naniwala siya na ibalik ng 10 beses. Pero hindi totoo yun. Subukan namin bro, umupo dyan. Magsimba na magsimba o magdasal kayo na magdasal kung may pera bang akit sa bulsa niya araw-araw. Di ba? Dahil sa turo ninyo na yan, na manipulan ninyo ang utak ng tao, kaya ang tao naniwala sa inyo. Yung mga membro ninyo, may mga problema. Sasabihin ninyo, ipagdasal kita, brother, sister. Hindi naman nangyari. Nagkaroon ng solusyon. Anong sasabihin ninyo? Pagsubok yan, brother, sister. Di ba? Pagsubok.
Kailangan bang subukan ng Diyos ang tao? Na alam ng Diyos kung ano ang kalooban ng tao at damdamin ng tao? Ano sinasabi ng Diyos? Wala kang sinasabi at walang lumalabas sa bibig mo, pero nababasa ko ang puso mo. Ngayon susubukan ka ng Diyos? Di ba? Yun ang mga turo na yan. Na panglilin lang. Kaya tao naniwala sa inyo, kaya ginagawa nila. At alam nilang mali. Kasi naniwala sila sa turo na yan. Anong nangyari dyan sa kanila, yung sa mas Socorro? Di ba? Yung mga turo nila na sila daw maligtas doon sa kapihan. Kaya ang tao doon umakyat doon. Kung isipin nyo mabuti yun, kaya namanipula nilang utak ng tao. Ngayon yan, tulad ninyo ako kay, yung Senyor Aguila. Ayon nga sa speech ni Montiveros, may drugs pa daw. Oh, di ba? Ginamit na nila front ang na yan, grupo. Yun ang sabi nila. Napanood ko sa speech ni Montiveros. Tapos sasabihin ninyo, imbestigahan nyo ako. Na ito, tawas, paglagay sa kilikili. Dalhin natin sa Senado to, ipatest natin to. Kasi nakalabas sa Pilipinas to, galing pa to ng binili ko. Galing pa ng Quiapo yan. Doon kasi makakita ng balki-balki. Ito, tawas yan. Dikdikin ko to kasi ilagay sa kilikili. Yun, padalhin to sa Senado to. Pag nagsalita kayo, kala ninyo, applicable yung mga sinasabi ninyo. Senado, kahit saan pa tayo makarating, hindi ako matatakot. Imbestigahan ako sa Senado kasi yung ginamot ko, imposibleng gumaling. Yung hindi makakita, nakakita. Yung hindi may angat ang kamay ng 20 years dahil stroke, naiangat na. Yung hindi makalakad ng 5 years o 11 years, sa paggamot ko, nakalakad na. Yung mga bukol na nalusaw na walang ginamit na gamot galing sa butika, nalusaw na. Yung taong ginamot ko, malaman ko kung anong gawain niya o anong nakaraan niya. Nalaman ko. Yung sinulat ko na trahedya bago pa mangyari, nalaman ko o nagkatotoo. Yun ba imbisigan na sa akin? Wala na. Ang hustisya sa Pilipinas, paurong na. Di ba? Din ko kailangan pala, din gawin. Himay-himayin natin. Nandiyan ang Facebook. Siguro pag silang mag-request ng Facebook, pwede bang makuha natin yung post ni Rezo Lalo para matunayan natin na legit ba itong ginawa niya? Baka binago ang pitsa nito. Totoo ba itong nagsulat bago mangyari ang maging Yolanda? Ayon sa sinabi niya, 7 bisis niya sinulat. At sinabi niya sa liti mangyari. Di ba? Siguro ang Facebook magbibigay yan. Facebook, bigyan mo kami ng kopya ng sinabi ni Rezo Lalo na tungkol sa kay Duterte. Na sabi niya, bago pa siya nag-file ng kandidacy si Duterte, ito na mangyari sa panahon niya. Para makita natin kung totoo nga sinabi. O di ba? O Facebook, tingnan natin kung ano ang totoo nito sa sinabi ni Rezo Lalo na ang gera sa Ukraine isinulat niya 2014 pa, July. Siguro magbigay ang Facebook. Kasi sila may power sila. Ngayon, ito mga ginamot ko nakitaan.
Puntahan nila, imbestigahan nila, o isa lang doon sa, mag-life detector test. Kung binayaran ko ba ng mga tao na yan, o totoo bang nakitaan ko yan? O yung mga pumatay, ilan yan nakitaan ko? 4 siguro yan, o 3. Takpan lang ng mukha, i-life detector test doon sa Senado. Kung binayaran ko ba yan, o totoo bang nakitaan ko sila? Wow! Ruben Suelo. Pag ginawa natin yan, wow na wow. Kita ninyo kung tingnan natin kung di yayanigin yung katawan mo ngayon mismo. Gusto niyo sumikat? Din pasisikatin ko kayo. I-post nito to sa YouTube para malaman ng membro nila at magsialisa na. Kung ako membro, para saan pa? Na manatili ako sa relihiyon na mo, Ruben Suelo, na hindi mo kayang sagutin ang mga sinasabi na Narciso Ulalo at patunayan mo. Dahil yung mga sinasabi ni Narciso Ulalo, nagtambak ang patunay. Tapos ikaw, pastor ko, nagkomento ka kay Narciso Ulalo, tapos hindi mo makita ang mukha mo at hindi mo kayang patunayan? Para saan pa? Para manatili ako sa reliyon mo. Aura mismo, hindi na ako mag-attend o magpunta sa simbahan mo. Di ba? Para saan pa? Si Narciso Ulalo, ordinaryong tao. Walang title. Tulad ninyo na pastor. Pero bakit ninyo harapin niyan? Ordinaryong tao lang yan. Naglalakad na mamumuhay ng simple. Tapos hindi niyo harapin sa panatang niya sa inyo? Para saan pa? Para manatili ako sa reliyon mo. Hindi na ako magsimba. Dahil totoo ang sinasabi ng Narciso Ulalo na hindi pa kami kumita, may bahagi na kayo sa amin na 10%. At pinamulat ninyo sa amin na nagkaroon kami ng biyaya dahil sa dasal ninyo. Pero ang totoo noon, nagkaroon kami ng biyaya o kumita kami dahil sa pagsisikap namin. Dugo at pawis ang puhunan namin. Sana may isip ng membro yan. Hihintayin ko yung sagot mo, Ruben Suelo. Gusto ko mag-forward ka ng sa Senado. Ito mga sinasabi ko na lahat na to, malaman na Senado yan. Meron na akong narinig niyan doon, kaya Alan Cayetano. Ako yun. Walang ibang nagsiwalat sa katotohanan sa loob ng 13 years na taga-Australia. Ako lang. May binanggit siya ng Cayetano sa panahong speech niya. Pero nawala yon. Yung binalita ng ABS-CBN noon tungkol sa sinulat ko, binura din nila sa bandila. Tama ang sinabi ng Diyos. Walang media ang makikialam sa iyo. Walang pare at pastor na makalapit sa iyo. Kayo din ang nagpatunay. Dahil umabot ako ng 13 years na malaya na muhay ng simple at normal. Napakalaking himala na yan. Totoo ang sinabi ng Diyos at kayo din ang nagpapatunay. Mismong pastora sa Guimaras at pare nandun sa harapan ko. Maraming beses na may pare sa harapan ko na krusada. Pero hindi nakapagsalita. Katunayan ang pastora sa Guimaras, yung pastora sa Born Again. Sinabihan ko, mismo harap-harapan may mic kami nun. Panoorin mo yun. Sinabihan ko, kung sa palagay mo na argabyado kayo, mag-download kayo ng mga live ko sa YouTube.
laban sa inyo. Dalhin mo sa korte, harapin ko kayo. Ano sagot ng pastora? Ruben Suelo. Di na, oy. O di ba? Sabi niya, nanira ako sa kanila. Akala ko ba may batas tayo sa paninira? May karampatang parusa. Kung nanira ako, gawin ninyo. Di ba? Bakit hindi nyo magawa? Bakit hindi nyo gamitin ang batas sa lupa? Kasi itatanong ko sa inyo ang pagsasabi ko ba ng katotohanan ay kasalanan? Kung ganun pala ang batas, dapat ito mga witness, kasalanan pala ito. Dapat ito mga witness, dapat ito ang makulong. Kasi nagsinungaling. Di ba? Bagkus, binigyan pa ng proteksyon. Ilagay pa sa protection program itong mga witness. Kasi yun nagsasabi ng katotohanan. Yung sinabi ko na kayo manluloko, malilin lang. Mga hanay ng mga pare, may mga ripis. Di ba? Tapos ngayon, ibestigahan ako. Ito mga nasa witness sa mga kaso, dapat sila yung imbestigahan. Paano nangyaring nalaman mo? Di ba? At hindi ilagay sa protection program. Pag ganito ang batas sa Pilipinas, paurong na. Pastora nga, nag-walk out. Ang lakas ng loob ninyo. Magsasabi. Yung mga tao, sasabihan ninyo na pabilihin ang Bible. Ano yan? Susunugin ko yung Bible sa harapan ninyo kung mayroon bang karma. Itinuturo ninyo ang karma para magpatuloy ang paggawa ninyong kasamaan sa kapwa para walang pupuna sa inyo. Ako, pinuna ko kayo ng mahabang panahon dahil 13 years, hindi na to biro. Bakit hindi ako kinarma? Isipin nyo mabuti yan. Ilang pare ang pinuna ako, lahat ng pare, lahat ng pastor, pinuna ako dahil sa panglulokong ito sa mga tao. Bakit hindi ako kinarma? So sasabihin nyo, kakarmahin ako? Sinabi ninyo na magdagdag bawas doon sa salita ng Diyos, ika nga, aalisin? Ano yun? Kayo nga mismo nagdagdag bawas sa mensahe ng Diyos, salita ng Diyos na sa Bible. Kaya nagkaluko-loko na yung tao, paniniwala. Sa una pala paggawa ng Bible, hindi na lahat yan galing sa Diyos. Dahil kwento-kwento na lang yan. Pinagtagpi-tagpi na ngayon kung pastor ka pala, wala kang alam kung paano nabuo ang Bible. Tapos sasabihin mo, galing sa Diyos yan at tinawag yung banal. Paano naging banal yun? Kwento na nga lang yan Sinabi ni ganito, sabi ng Diyos, sinabi ni Jesus Christ, sabi ni ganun. Ang kwento, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Paano naging, yun? Banal. Pag sinabi nating banal, galing mismo sa Diyos at walang binago. Ano sinabi ng Diyos? Wala kang sasabihin sa kanila, hindi ko sinasabi sa'yo. May sinasabi ba ako na hindi sinabi ng Diyos? Pag sinabi ko, sinabi ng Diyos yan. Kayo, ang Bible ninyo, punong-puno ng pagbabago. Binago ninyo, pabor sa reliyon ninyo. Kung ano yung gusto ninyo. Kaya ang Bible, punong-puno ng pagbabago. Kaya maraming verse. Kaya ko ipaliwanag yan. Bakit may verse? Bakit may pahina? Diyos ko miyo. Nargabyado pala kayo.
Malaya kayo pumunta sa korte. Sabihin nyo lang sa akin, kailan? Harapan tayo. Doon, pakampi ka sa Senado. Binanggit mo yung Senado, magpakampi ka doon. Pabisitigahan ako. Kailangan nasa harapan kayo. Gusto nyo may karapatang parusa? Ang hindi kaya magpatunay sa sinasabi, firing squad. Pirmahan tayo. Kung hindi totoo yung sinabi ko na sinulat ko ang bagyong Yolanda bago nangyari, o yung gira sa Ukraine bago nangyari, o pagkatuno sa hero sa Alaska, na hindi totoo, na nauna ako, i-fire squad ninyo ako. Pero pag hindi rin totoo ang sinasabi mo na ang prayer ninyo ay makapagbago ng dami ng tao o makapagligtas sa tao, fire squad din kayo. Ano? Parating nyo yan kay Ruben Suelo. Pag hindi pumayag yan, kayong mga membro, wag na kayo magsimba. Wala rin palang saysay yung tinuron niya sa inyo. Hindi niya kaya patunayan. Para saan pa? Pagsimba kayo. So hanggang na lang dito tayo, mga taga-subaybay. Dahil alas 6:30 na, maganda pa ako ng almusal sa anak ko may pasok. At may pasok din ako. So, ayun. At least, nakaroon ako ng vitamins sa araw na ito. Maraming salamat, Ruben Suelo, na kung hindi nang dahil sa'yo, hindi ako makaroon ng sigla sa araw na ito. Kaya maraming salamat din sa lahat na nanood, taga-subaybay. Guys, share ninyo. Kung maaari, i-forward ninyo kay Ruben Suelo. Kung sino nakilala sa kanya, yung live na to, hikayatin ninyo na magsampa sa korte kung kailangan niya. Harapin natin siya, guys. Hingian natin siya ng patunay kung paano sila naging totoo at paano ako imbestigahan sa Senado. Anong batayan niya para imbestigahan ako. Okay kayo. O sige guys, God bless sa lahat and more power.